Isang puting sobre. Isang selyo na kulay dugo. At isang pangalan na matagal nang naging sumpa sa kanilang pamilya, Don Ricardo Sandoval. Iyon ang bumungad kay Amara Reyes nang buksan niya ang kanilang maliit na tarangkahan. Nakasabit ito roon, nanginginig ng bahagya sa ihip ng hangin na para bang isang maputing multo na naghihintay sa kanya. Nanlamig ang mga kamay ni Ara habang inaabot ito. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag itong buksan, na itapon ito, na magkunwaring hindi niya ito nakita. Ngunit alam niyang hindi na niya matatakasan pa ang katotohanan. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang tunog ng pagkasira ng kanyang pag-asa. Sa loob, naroon ang mga salitang kinatatakutan niya, nakalimbag sa itim na tinta, formal at walang awa, final notice key vacate. Humigpit ang kapit niya sa papel. Naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib, ang pag-akyat ng pamilyar na galit at kawalan ng kapangyarihan. Ito na iyon. Ang katapusan. Ang lupang ito, ang bawat puno ng mangga na inakyat niya noong bata pa siya, ang bawat pilapil na tinakbuhan niya, ang amoy ng bagong ararong lupa na sinasabi ng kanyang tatay Ador na siyang pinakamabangong pabango sa mundo, ay mawawala na sa kanila. Ang lahat ng pinagpaguran at inipon na alaala ng kanilang pamilya ay kukunin ng isang tao na ang tanging alam na gawin ay manakit at mang-api. Bigla, ang imahe ng isang lalaking nakauniporme ang sumagi sa kanyang isipan. Isang mukhang kasing tigas ng bato at mga matang kasing lamig ng yelo. Si Police Lieutenant Noel de Villa. Nangyari iyon noong 1 linggo lamang. Nagpunta si Ara sa istasyon ng pulis para i-report ang paninira ng mga tauhan ni Don Ricardo sa kanilang bakod, isang maliit na bagay kumpara sa problemang ito, ngunit para kay Ara, iyon ay isang pagpapakita ng lakas. Isang paraan para sabihing hindi sila susuko. Sir, kailangan po namin ng tulong, sabi niya noon sa desk officer, ang boses niya ay nagpipigil ng panginginig. Sinadya na pong sirain ang bakod namin. Dinala siya sa opisina ng hepe. At doon niya nakita si Lieutenant de Villa, nakaupo sa likod ng kanyang mesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin nang pumasok siya. Naramdaman agad ni Ara ang pader sa pagitan nila, ang pader sa pagitan ng isang simpleng magsasaka at isang taong may kapangyarihan. Ano ang problema? Tanong nito, ang boses ay walang emosyon, ang tingin ay nasa papel pa rin. Nagsalita si Ara. Ipinaliwanag niya ang nangyari, ang paulit-ulit na pangigipit ni Don Ricardo. Habang nagsasalita siya, tumaas ang kanyang boses, na puno ng sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim. Ngunit sa bawat salitang binitawan niya, pakiramdam niya ay tumatalbog lang ito sa malamig na katahimikan ng tenyente. Nang sa wakas ay nag-angat ito ng tingin, tiningnan lang siya nito na para bang isa siyang batang nagmamaktol. May pruweba ka ba, ma'am? May testigo? May nakakita sa mga tauhan ni Don Ricardo na sila mismo ang sumira sa bakod ninyo? Wala, halos pasigaw na sagot ni Ara. Pero sino pa ba ang gagawa noon? Alam ng buong San Isidro kung paano niya kami ginigipit. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Noel de Villa. Hindi sapat ang alam ng lahat, ma'am. Kailangan namin ng ebidensya. Kung wala kaming magagawa. Isa lang itong away lupa. Away lupa, hindi makapaniwalang ulit ni Ara. Hindi ito basta away lupa. Buhay namin ang nakataya dito. Pamilya namin. Hindi niyo ba naiintindihan yon? Tumayo ang tenyente. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso sa mata, at mas lalo lang nanlamig si Ara. Naiintindihan ko na marami kang emosyon ngayon, pero ang batas ay batas. Kailangan nating sundin ang proseso. Kung wala kang maipapakitang matibay na basehan, sinasayang mo lang ang oras ko at ang oras mo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Ara. Sinasayang ang oras niya. Ganoon lang pala ang tingin sa kanya. Isang abala. Isang istorbo sa mahahalagang gawain ng isang tenyente. Umalis siya sa istasyon na iyon na dala-dala ang bigat ng pagkatalo at ang init ng galit. Ang mga taong dapat na magpoprotekta sa kanila ay siya pang unang tumatalikod. Ngayon, habang hawak ang huling babala, alam niyang tama siya. Nag-iisa siya sa laban na ito. Nilukot niya ang papel sa kanyang kamao at nagmamadaling pumasok sa kanilang maliit na bahay na kawayan. Tay, nasaan po kayo?
Naabutan niya ang kanyang tatay Ador na nakaupo sa isang silyang tumba-tumba, nakatanaw sa bintana, sa kanilang palayan na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Lumingon ito sa kanya, at nakita ni Ara ang pagod at sakit sa mga mata nito. Anak ti. Tay, dumating na po, sabi ni Ara, ipinakita ang lukot na papel. Kinuha ito ni Mang Ador. Habang binabasa nito ang mga salita, unti-unting nawala ang kulay sa mukha nito. Nagsimula itong umubo, isang tuyo at malalim na ubo na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang baga. Ang tunog ay umalingaw-ngao sa kanilang tahimik na tahanan, mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tay, okay lang po kayo, nag-aalalang tanong ni Ara, hinahagod ang likod ng ama. Hinawakan ni Mang Ador ang kanyang dibdib. Ara anak di. Hirap na hirap itong huminga. Ang kamay nitong humawak sa braso niya ay nanginginig at walang lakas. Bigla, bumagsak ang katawan nito sa silya. Ang mga matay pumikit. Kiray! Tatay! Sigaw ni Ara ang pumuno sa buong kabahayan. Napaluhod siya sa tabi ng kanyang ama, niyugyug ito, tinatapik ang pisngi, pero wala siyang makuha ni isang ungol. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang puso. Hindi lang ang lupa ang mawawala sa kanya. Pati ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, unti-unting nagkamalay si Mang Ador. Huminga ito ng malalim. Ara patawarin mo ako, anak ti. Umiiyak na umiling si Ara. Huwag po kayong magsalita, tay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako papayag. Hindi nila makukuha ang lupa. Hindi nila tayo matatalo. Gagawin ko ang lahat, tay lahat-lahat. Hinawakan niya ang magaspang na palad ng ama at idinikit sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ara. Nakatayo roon, sa may pintuan ng kanilang tahanan, ang isang lalaking nakaputing polo, may malaking tiyan, at may ngisi sa labi na hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Si Don Ricardo Sandoval. Magandang gabi, Ador. Ara, bati nito, ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Nakita ko ang ilaw kaya naisip kong dumaan. Mukhang natanggap mo na ang sulat ko. Tumayo si Ara, iniharang ang kanyang katawan para protektahan ang kanyang ama. Tiningnan niya si Don Ricardo nang may nag-aapoy na galit. Mumisi lang ang matandang lalaki, tila nasiyahan sa reaksyon niya. Itinuro nito ang lukot na papel sa sahig. Diretsahan na tayo. Pagod na akong makipaglaro. Alam nating pareho na hindi nyo kayang bayaran ang utang ninyo sa akin. Naglakad ito palapit, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huminto ito sa harap na harap ni Ara. Binibigyan kita ng 1 linggo, Ara. 1 linggo. Tinitigan nito si Ara ng diretso sa mata, ang ngisi ay nawala at napalitan ng isang malamig na kaseryosohan. Bayaran ninyo ako, o sa ayaw at sa gusto ninyo, ang lupang ito ay magiging pag-aari ko. Ang katahimikan sa sementeryo ng San Isidro ay may dalang bigat. Dito, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, palaging nakakahanap si Police Lieutenant Noel de Villa ng kapayapaan at ng walang katapusang pagsisisi. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang puting rosas sa ibabaw ng malamig na lapida. Nakaukit doon ang pangalan, Javier Santos. Ang kanyang partner. Ang kanyang kaibigan. Ang dahilan kung bakit napunta siya sa bayang ito na tila kinalimutan na ng Diyos. Pasensya ka na, Jave, mahinang bulong ni Noel, ang boses niya ay halos kinakain ng hangin. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ang hayop na yon, malaya pa rin. 3 taon na ang nakalipas mula nang matagpuan ang bangkay ni Javier, sa isang talahiban, 2 bala sa dibdib. Opisyal na sinabi ng investigasyon na ito ay isang failed robbery. Ngunit alam ni Noel ang katotohanan. Si Javier ay masyado nang malapit sa pagbubulgar ng human trafficking operation ni Don Ricardo Sandoval. Si Ricardo ang nagpatahimik sa kanya. Walang ebidensya, walang testigo, tanging ang matibay na kutob ng isang pulis na nawalan ng kasama. Iyon ang naging personal na krusada ni Noel. Nagpa-assign siya sa San Isidro, tiniis ang mabagal na takbo ng buhay at ang politika ng maliliit na bayan, lahat para sa isang layunin, ang makita si Ricardo Sandoval na nabubulok sa kulungan. Napabuntong hininga siya.
Ang mukha ni Amara Reyes ang sumagi sa kanyang isipan, ang nag-aapoy nitong mga mata, ang boses na puno ng galit at frustrasyon doon sa istasyon. Inamin niya sa sarili, naging malamig siya sa dalaga. Ngunit sa kanyang trabaho, ang emosyon ay isang kalaban. Ang mga kwentong walang pruweba ay ingailang na nakakagulo sa tunay na imbestigasyon. Ngunit ang pagdating ni Don Ricardo sa mismong bahay ng mga Reyes kagabi, ang lantaran nitong pagbabanta, iyon ay hindi na lang basta ingay. Iyon ay isang deklarasyon ng gyera. Iyon ay isang pagkumpirma na ang pamilya Reyes ay hindi lang biktima ng pangangamkam ng lupa, sila ay nasa gitna ng panganib. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nagdalawang isip siya bago ito sagutin. De Villa. Teniente si Ador Reyes po ito, di. Agad na naging alerto si Noel. Ang boses ng matanda ay basag at nanginginig, puno ng takot na hindi nito magawang itago. Mang Ador. Anong problema? Ang aanak ko, Teniente si Ara ayaw niyang makinig di. Halos pabulong na sabi ni Mang Ador, may kasamang hirap sa paghinga. Sinabi niya lalabanan niya si Don Ricardo na haharapin niya. Teniente, hindi niya alam kung gaano kapeligroso ang taong iyon. Papatayin niya ang anak ko di. Naramdaman ni Noel ang paglamig ng kanyang dugo. Ang katigasan ng ulo ni Ara na nakita niya sa istasyon ay hindi lang pala pagmamaktol. Ito ay isang katangian na maaaring maging dahilan ng kanyang kamatayan. Nasaan si Ara ngayon, Mang Ador? Umalis papunta raw sa munisipyo, kakausapin daw ang mayor. Teniente, parang awan niyo na tulungan niyo kami. Huminahon po kayo, Mang Ador. Pauwi na ako. Ibinaba ni Noel ang tawag. Ang kaninang tahimik na sementeryo ay tila naging masikip at nakakabingi. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang mukha ni Javier at ang takot sa boses ni Mang Ador ay naghahalo sa kanyang isipan. Proseso. Ebidensya. Batas. Lahat ng iyon ay walang silbi kung may mamamatay. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment na nagsisilbi na ring opisina, dumiretso siya sa isang pader na natatakpan ng isang malaking corkboard. Naroon ang buong lawak ng kanyang 3 taong imbestigasyon. Mga litrato, mga pangalan, at mga pulang sinulid na nagkokonekta sa bawat isa, lahat ay bumabalik sa iisang sentro, isang litrato ni Don Ricardo Sandoval na nakangiti. Nakita niya ang pangalan ni Mang Ador sa isang index card sa gilid, potensyal na testigo, kaso ng pagpatay, 1,978, tumangging magsalita. Ito ang orihinal na kaso na naging dahilan ng iutang ng pamilya. Isang pambibitag. Ang mga mata ni Noel ay gumala sa board, naghahanap ng solusyon ng butas ng kahit anong paraan. Kailangan niyang protektahan ang pamilya Reyes. Sila ang tanging pag-asa niya para makakuha ng testimonya laban kay Ricardo. Ngunit paano? Hindi niya sila maaaring basta bigyan ng police escort, 24 paghahati 7. Masyadong magiging halata. At lalong magagalit si Ricardo. Ang Witness Protection Program ay hindi opsyon hanggat wala pang pormal na kaso. Ang kanyang tingin ay napako sa isang blankong espasyo sa tabi ng pangalan ni Mang Ador. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang delikado, hindi pangkaraniwan at marahil ay kabaliwan. Ngunit sa sitwasyong ito, ang kabaliwan ay baka siyang tanging kaligtasan. Mabilis niyang kinuha ang isang marker at isinulat ang pangalan, Amara Reyes. At sa ilalim nito, binilugan niya ito. Siya ang susi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kanyang superior sa provincial headquarters. Colonel Ramos. Sir, si Lieutenant de Villa po, sabi ni Noel, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal, kabaligtaran ng nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. Mayroon po akong proposal tungkol sa kaso ni Sandoval. Maikli niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, ang pagbabanta sa pamilya Reyes, ang katigasan ng ulo ni Amara, at ang kakulangan nila ng oras. Anong proposal yan, de Villa? Tanong ng kolonel, may pagdududa sa boses. Huminga ng malalim si Noel. Sir, hihiling po ako ng pahintulot na isagawa ang isang unconventional deep cover assignment. Ano nang ibig mong sabihin sa unconventional? Kailangan kong maging pamilya nila, sir. Sa mata ng batas at ng buong San Isidro. Ilang segundong katahimikan ang sumunod. De Villa, nababaliw ka na ba?
Pinagsasabi mo? Sir, si Don Ricardo ay isang demonyo, pero may sinusunod siyang isang patakaran, hindi siya gumagalaw ng hayagan laban sa mga unipormado. Kung si Amara Reyes ay magiging asawa ng isang tenyente ng pulis, hindi niya ito magagalaw. Ito ang magiging pinakamahusay na security detail na maibibigay natin sa kanila. Isang hindi opisyal na witness protection. At paano mo gagawin yan? Sa tingin mo ba ay papayag na lang ang babae? Ako na po ang bahala doon, sir. Ang kailangan ko lang ay ang basbas ninyo. Itago ang lahat sa mga record. Ituring nyo itong isang classified operation. Isang mahabang buntong hininga ang narinig ni Noel mula sa kabilang linya. Kilala siya ni Colonel Ramos. Alam nito ang tungkol kay Javier. At alam nito na gagawin ni Noel ang lahat. Mapanganib yan, Noel. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa babae. Pero mas mapanganib kung wala kang gagawin. CJ, gawin mo ang kailangan mong gawin. Pero kapag pumalpak to, hindi kita kilala. Yes, sir. Thank you, sir. Ibinaba ni Noel ang tawag. Napatingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang pulis, kundi isang lalaking susugal ng lahat. Sumakay siya sa kanyang service vehicle at mabilis na nagmaneho papunta sa bukid ng mga Reyes. Ang bawat metro na kanyang tinatahak ay nagpapatibay sa kanyang desisyon. Ito na ang tanging paraan. Mula sa malayo, natanaw na niya ang figura ni Amara na naglalakad pabalik, ang mga balikat ay luy-luy sa pagkatalo. Malinaw na wala siyang nakuha mula sa mayor. Huminto si Noel sa tapat mismo ng kanilang tarangkahan, sakto sa pagdating nito. Bumaba siya ng sasakyan. Inayos niya ang kanyang uniforme, isinara ang buton sa kwelyo na tila naghahanda para sa isang formal na seremonya. Huminga siya ng malalim, pinuno ng hangin ng bukid ang kanyang mga baga, at hinarap ang babaeng naguguluhan at galit na nakatingin sa kanya. Naglakad siya papalapit, ang kanyang mga bota ay lumilikha ng tunog sa graba, bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Nakatayo si Amara Reyes sa lupang minanapan niya sa kanyang mga ninuno, ngunit ang pakiramdam niya ay nasa dayuhang teritoryo siya. Ang hangin ay pareho pa rin, ang amoy ng lupa ay pamilyar, ngunit ang presensya ng lalaking nasa harap niya ay bumago sa lahat. Si Lieutenant Noel de Villa, sa kanyang plansadong uniforme at walang emosyong mukha, ay tila isang anino na biglang sumulpot para lalong padilimin ang kanyang magulo ng mundo. Hinarap niya ito, ang pagod mula sa pagkabigo sa munisipyo ay napalitan ng panibagong galit. Anong ginagawa mo rito, Tenyente? Wala ka na bang ibang mapagtripan? O baka naman napadaan ka lang para pagtawanan kami? Hindi na tinag si Noel sa mga salita ni Ara. Tiningnan lang siya nito ng diretsyo sa mata, ang mga mata na kasing lalim at kasing dilim ng gabi. Hindi ako naparito para dyan. Kung ganoon, para saan? Para sabihin ulit sa akin na sinasayang ko lang ang oras mo. Dahil kung makakaalis ka na, marami pa akong gagawin. Tatalikod na sana si Ara nang marinig niya ang mga salitang magpapahinto sa kanyang mundo. Pakasalan mo ako. Iyon lang. 4 na salita. Hindi isang tanong kundi isang utos. Dahan-dahang lumingon si Ara, hindi sigurado kung narinig niya ng tama. Ano? Ang sabi ko, pakasalan mo ako, Amara, ulit ni Noel, mas malinaw, mas matatag. Sa isang iglap, ang pagkalito ni Ara ay naging isang tawa. Isang mapakla at malakas na tawa na puno ng pangungutya. Ha! Ha 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 ha! Nababaliw ka na ba? Tumingin siya sa paligid, sa kanilang bahay na kawayan, sa mga puno, na para bang naghahanap ng ibang makakarinig sa kabaliwan ng lalaking ito. Tenyente, sa lahat ng biro na narinig ko sa buong buhay ko, ito na yata ang pinakawalang kwenta. Hindi ako nagbibiro, mariing sabi ni Noel. Sumeryoso ang mukha ni Ara. Hindi ka nagbibiro. Lumapit siya rito, walang takot, ang galit ay nangingibabaw na. Wala kang magawa para ipagtanggol kami sa simpleng pagsira ng bakod, tapos ngayon, gusto mong pakasalan kita. Anong klaseng laro ito, De Villa? Ito ba ang bagong paraan ng mga may kapangyarihan para paglaruan ang mga mahihirap na tulad namin? Hindi ito laro. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya nang subukan itong abutin ang braso niya. Wala kang karapatan. Umalis ka na. Bago pa kita makalimutan at masampal kita sa harap ng bahay ko. Ara, anak.
Ang boses na iyon ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Lumabas si Mang Ador mula sa bahay. Ang mukha ay nag-aalala, ang paglalakad ay mabagal. Tay, narinig niyo ba ang pinagsasabi ng tenyenteng ito? Sumbong ni Ara, umaasang kakampihan siya ng ama. Gusto akong pakasalan. Nababaliw na yata. Ngunit ang tiningnan ni Mang Ador ay hindi si Ara. Tumingin ito kay Noel, at sa mga mata nila, mayroong isang bagay na hindi maintindihan ni Ara, isang kasunduan, isang bigat, isang lihim na tanging sila lang ang nakakaalam. Patawarin mo na siya, tenyente. Mainit lang ang ulo ng anak ko, sabi ni Mang Ador, ang boses ay nanginginig. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Tay, anong ibig sabihin nito? Bakit kayo humihingi ng tawad? Anak, makinig ka di. Lumapit si Mang Ador sa kanya. Gawin mo na ang sinasabi niya. Ano? Tay, pati ba naman kayo? Hindi makapaniwalang bulong ni Ara. Pakiramdam niya ay pinagtutulungan siya ng dalawang taong dapat ay nasa magkaibang panig. Hindi mo naiintindihan, Ara, sabi ng kanyang ama, ang boses ay puno ng pakiusap. Hindi lang lupa ang kukunin sa atin ni Ricardo. Mas malala pa roon. Mas mapanganib siya kaysa sa inaakala mo. Kaya ko ang sarili ko, Tay. Kaya natin to. Hindi, ang sigaw ni Mang Ador ay nagpatigil kay Ara. Ngayon, nakita niya ang purong takot sa mukha ng kanyang ama. Hindi mo kaya, anak. Papatayin niya tayo. Papatayin ka niya di. At sa harap ni Ara at ni Noel, dahan-dahang lumuhod si Mang Ador sa lupa. Ang matandang lalaki na nagturo sa kanyang tumayo ng may dignidad ay ngayon nakaluhod, ang mga mata ay puno ng luha. Anak, pakiusap para sa akin, para sa kaligtasan mo, pumayag ka na di. Gumuho ang mundo ni Ara. Ang lakas niya, ang katapangan niya, lahat ay natunaw sa paningin ng kanyang amang nakaluhod. Tumingin siya kay Noel na nakatayo pa ring walang kibo, ang mukha ay seryoso pa rin. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama. At sa huli, tumingin siya sa kanilang bukirin, sa abot tanaw kung saan lumulubog na ang araw. Ang bawat piraso ng lupang iyon ay may katumbas na pawis at dugo ng kanilang pamilya. Ngayon, ang kaluluwa naman niya ang hinihinging kapalit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang mabagal na tango lang ang kanyang naisagot, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak sa tuyong lupa. Ang kasal ay ginanap sa sumunod na araw. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga bisita. Tanging sila lang tatlo, si Ara, si Noel, at ang kanyang ama, sa loob ng maliit at mainit na opisina ng huwes sa munisipyo. Pakiramdam ni Ara ay isa siyang kaluluwang ligaw, pinapanood ang sariling katawan na gumagalaw ng walang buhay. Narinig niya ang boses ng huwes, malayo at walang kahulugan. Naramdaman niya ang malamig na singsing na isinuot ni Noel sa kanyang daliri. Hindi ito kasya ng maayos, bahagyang maluwag. Isang paalala na ang lahat ng ito ay pilit at mali. Nang oras na para pumirma siya sa marriage contract, nanginginig ang kanyang kamay. Ang pirma niya, na dati buo at matatag, ay naging basag at halos hindi mabasa. Para siyang pumipirma sa sarili niyang hatol ng kamatayan. I now pronounce you, man and wife, sabi ng huwes, isinara ang libro na parabang tapos na ang isang ordinaryong transaksyon. Walang halik na naganap. Walang yakap. Tanging isang nakakabinging katahimikan. Ang biyahe papunta sa bahay ni Noel ay mas lalong tahimik. Nakatingin lang si Ara sa labas ng bintana, pinapanood ang mga pamilyar na tanawin ng San Isidro na ngayon ay tila dayuhan na sa kanya. Ito ang kanyang bagong buhay. Isang kasinungalingan. Ang bahay ni Noel ay simple, malinis at walang katao-tao. Maayos ang lahat ng gamit, nakaayos na parang sa isang sundalo. Walang litrato sa pader, walang personal na gamit na nakakala. Malamig. Tulad ng may-ari nito. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Huminto si Noel sa tapat ng isang pinto. May kinuha siyang susi mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Ara. Ano to? Tanong niya, ang boses ay paos. Tiningnan siya ni Noel, at sa unang pagkakataon, may nakita siyang bahid ng kung anong emosyon sa mga mata nito, pagod, marahil. O awa. Hindi niya masabi. Ito ang kwarto mo, sabi nito sa isang mahinang boses. Magkahiwalay tayo ng tutulugan. Kinuha ni Ara ang malamig na susi. Bago pa siya makapagsalita,
tumalikod na si Noel at pumasok sa kabilang kwarto sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahang isinara ni Noel ang pinto nito, at ang mahinang pag-click ng seradura ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Naiwan si Ara sa pasilyo, hawak ang susi sa kanyang bagong selda. Isa na siyang may asawa. Ngunit hindi pa siya kailanman naging ganito ka nag-iisa. Ang unang umaga sa bahay ni Noel de Villa ay kasing tahimik at kasing lamig ng gabi bago iyon. Nagising si Noel bago pa man sumikat ang araw, isang bagay na nakasanayan na niya bilang isang pulis. Ang katawan niya ay otomatikong kumilos, nag-unat, bumangon, at nag-ayos ng kama sa paraang mabilis at epesyente. Ngunit nang tumayo siya sa gitna ng kanyang kwarto, isang bagong realidad ang sumalubong sa kanya. Hindi na lang ito ang kanyang bahay. May isa pang tao sa kabilang kwarto. Isang babaeng legal na asawa niya, ngunit sa katotohanan ay mas estranghero pa sa mga taong iniimbestigahan niya. Ang kasal na ito, sa isip ni Noel, ay isang operasyon. Si Amara Reyes ay hindi isang asawa, siya ay isang key asset na kailangang protektahan. At ang unang hakbang sa anumang operasyon ay ang pagtatatag ng routine. Bumaba siya sa kusina. Ang espasyo, tulad ng buong bahay niya, ay minimalist at sobrang organisado. Binuksan niya ang ref at tiningnan ang laman, mga itlog, hotdog, kaning lamig. Sapat na. Nagsimula siyang magluto. Hindi siya sanay. Ang pagprito niya ng itlog ay bahagyang nasunog sa gilid. Ang sinangag ay medyo mamantika. Ngunit para sa kanya, ang mahalaga ay may pagkain. Pagkain ay enerhiya. Enerhiya ay kailangan para mabuhay. Simple. Lohikal. Nang maihanda na niya ang lahat sa mesa, 2 plato, 2 baso, 2 tasa ng mainit na kape, sa kanya naramdaman ang pagkailang. Paano niya ito tatawagin? Paano niya sisimulan ang isang normal na umaga sa isang sitwasyong napaka-abnormal? Umakyat siya at kumatok sa pinto ng kwarto ni Ara. Isang katok. 2. 3. Walang sagot. Ara, tawag niya, ang boses niya ay mas formal kaysa sa inaasahan niya. Gising ka na ba? Nakahanda na ang almusal. Ilang sandaling katahimikan ang sumunod bago bumukas ng bahagya ang pinto. Sumilip si Ara, ang buhok ay magulo, ang mga mata ay bakas ang kakulangan sa tulog at pamamaga mula sa pag-iyak. Tiningnan siya nito na para bang isa siyang pesting ayaw umalis. Hindi ako gutom, sabi nito, ang boses ay malamig at walang buhay. Kailangan mong kumain, giit ni Noel, ang pagiging pulis niya ang nangingibabaw. Hindi ka pa kumakain mula kahapon. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Nag-aalala ka ba sa akin, tenyente? O baka naman ayaw mo lang masayang ang investment mo? Natigilan si Noel. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Bago pa siya makahanap ng salita, isinara na ni Ara ang pinto. Narinig niya ang pag-click ulit ng seradura. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo, nakatingin sa nakasaradong pinto na parang isang konkretong pader. Bumalik siya sa kusina at umupo sa harap ng 2 platong hindi nagagalaw. Ang pagkain ay lumamig, kasabay ng kanyang pag-asa na magiging madali ang operasyong ito. Kinailangan niyang umalis para sa trabaho, ngunit ang isip niya ay naiwan sa bahay. Buong araw, habang kaharap ang mga report at mga kaso, ang mukha ni Ara at ang tunog ng isinarang pinto ang bumabagabag sa kanya. Nang umuwi siya ng hapong iyon, nadatnan niyang nakabukas ang pinto sa likod bahay. Dahan-dahan siyang lumabas at natanaw si Ara sa maliit na hardin. Nakaupo ito sa isang lumang bangkong kahoy, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa kawalan. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanginginig. Umiiyak siya. Isang parte kay Noel ang gustong lumapit. Ang gustong umupo sa tabi nito at sabihing tahan na. Ngunit ano ang sasabihin niya pagkatapos? Hindi niya maaaring sabihin ang totoo. At anumang kasinungalingan ay lalo lang magpapalala sa lahat. Ano ang protocol para dito? Paano inaalo ng isang pulis ang isang nasasaktang sibilyan na asawa niya sa papel? Ang mga kamay niya ay naikuyom sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya ang isang pamilyar na frustrasyon, ang frustrasyon ng isang taong sanay na kumokontrol sa sitwasyon, ngunit ngayon ay ganap na walang kapangyarihan. Ang pinakamagaling na magagawa niya, naisip niya, ay ang bigyan ito ng espasyo. Ang umatras.
Kaya't tahimik siyang tumalikod at pumasok sa loob, iniwan si Ara sa kanyang kalungkutan. Kinabukasan, habang nagkakape siya sa may bintana, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang kulay abo na kotse na nakaparada sa kanto, mga 50 metro mula sa kanyang bahay. Masyadong malayo para maging bisita ng kapitbahay, masyadong malapit para maging nagkataon lang. Agad na tumalim ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang binokular na laging nakahanda sa tabi ng bintana. Tiningnan niya ang sasakyan. Tinted ang mga salamin. Walang plaka sa harap. Ngunit pamilyar ang modelo. Ito ang isa sa mga sasakyang madalas gamitin ng mga kilalang tauhan ni Don Ricardo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang laro. Nagmamasid sila. Naghihintay. Ang kasal ay hindi sapat para itigil sila, isa lamang itong pansamantalang panangga. Ang desisyon niya ay tama. Ang panganib ay totoo at naririyan lang sa labas. Maya-maya, nakita niyang bumaba si Ara mula sa kanyang kwarto. Suot nito ang kanyang pang-araw-araw na damit, may dala itong bayong. Nagulat si Noel sa itsura nito, may determinasyon sa kanyang mga mata, isang plano. Saan ka pupunta? Tanong niya, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Ara sa biglaang tanong. Pupunta ako kina tatay. Kailangan kong kumustahin. Hindi ka aalis, sabi ni Noel, tumayo siya at hinarangan ang daan. Ano nang karapatan mong sabihin yan? Galit na tanong ni Ara. Basta. Dito ka lang sa bahay, sagot ni Noel, hindi mayalis ang tingin sa bintana kung saan nakaparada ang sasakyan. Paano niya ipapaliwanag nang hindi isinisiwalat ang lahat? Hindi mo ako pag-aari. Hindi ako bilanggo dito, sigaw ni Ara, sinubukang lampasan siya. Hinawakan ni Noel ang braso nito, mas mahigpit kaysa sa nararapat. Sinabi kong hindi ka aalis? Delikado sa labas? Delikado? O ayaw mo lang akong makaalis sa kulungang ito? Binitawan ni Ara ang kanyang braso ng may buong lakas. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Tiningnan niya si Noel mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong karimarimarim na bagay. Sino ka ba para ikulong ako? Ang bawat salita ay parang patalim. Ang nagpautang sa akin o ang asawa ko? Ang tanong ay bumaon ng malalim sa dibdib ni Noel. Natigilan siya. Nawalan ng salita. Sapagkat sa mata ni Ara, siya ang pareho. Siya ang kumulong dito sa ngalan ng isang utang, at siya ang asawang nagpapahirap sa kanya. Walang tamang sagot. Walang makakapagpaliwanag. Naiwan siyang nakatayo roon, habang si Ara ay mabilis na tumakbo pabalik sa kwarto nito at malakas na isinara ang pinto. Ang tunog ay isang deklarasyon ng tagumpay para kay Ara, at isang malakas na sampal sa mukha para kay Noel. Ang mga pader sa pagitan nila ay lalo lang tumaas at kumapal. Ang bawat araw sa bahay ni Noel de Villa ay isang pagsubok sa katatagan ni Amara. Pakiramdam niya ay isa siyang ibon na ikinulong sa isang gintong haula. May pagkain sa mesa, may bubong sa kanyang ulunan, ngunit walang kalayaan. Ang bawat kilos niya ay tila binabantayan, hindi ng pag-aalala, kundi ng pagmamay-ari. Ang pagbabawal sa kanya ni Noel na umalis ay ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Hindi na niya kaya. Kung hindi siya kikilos, mababaliw siya sa 4 na sulok ng bahay na iyon. Isang umaga, hinintay niyang makaalis si Noel papunta sa trabaho. Nagkunwari siyang tulog pa, pinakinggan ang bawat hakbang nito, ang pagbaba sa hagdan, ang pagbukas at pagsara ng pinto sa harap, ang tunog ng paalis na sasakyan. Nang masiguro niyang wala na ito, mabilis siyang bumangon. Nagbihis siya, kinuha ang bayong, at sa unang pagkakataon sa loob ng halos 1 linggo, lumabas siya ng bahay nang walang paalam. Ang sikat ng araw sa kanyang balat at ang hangin sa kanyang mukha ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Naglakad siya papunta sa palengke ng San Isidro. Kailangan niya ng pamilyar na lugar, ng ingay ng mga tao, ng pakiramdam na bahagi pa rin siya ng mundo sa labas ng mga pader ng bahay ni Noel. Habang namimili siya ng gulay, isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Aba, si Emrys de Villa pala. Nanigas si Ara. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang nakangising mukha ni Don Ricardo Sandoval. Nakasuot ito ng puting-puti, tila isang santong naglalakad sa gitna ng mga mortal. Kasama nito ang 2 niyang alalay na nakatayo sa likuran, mga aninong laging nakabuntot.
Don Ricardo, pilit na sabi ni Ara, hinigpitan ang hawak sa kanyang bayong. Huwag ka nang mahiya, Hija, sabi nito, ang boses ay parang pulot na mailason. Bagay na bagay sa iyo ang apelyido. Mukhang maganda ang buhay may asawa. Kita mo, mas namumutla ka yata ngayon? O baka naman hindi ka lang sanay sa buhay prinsesa? Okay lang po ako, maikling sagot ni Ara, nagsimula ng maglakad palayo. Sumunod si Don Ricardo, ang mga alalay nito ay parang pader na humaharang sa daan. Alam mo, nag-aalala lang naman ako sa iyo. Ang tenyente abalang tao yan. Sana lang, ang pag-aasikaso niya sa mga kaso ay kasing husay ng pag-aasikaso niya sa iyo. Tumingin ito sa kanya na maihalong awa. O baka naman may iba siyang inaasikaso. Ano po ang ibig ninyong sabihin, tanong ni Ara, kahit alam niyang hindi niya dapat patulan. Ngumisi si Ricardo. Ang lupa ninyo, Hija. Maganda ang lupang iyon. Mataba. Mainam pagtamnan. Ang sabi ng iba, isa yon sa mga pinakamagandang lot sa buong San Isidro. Siguradong maraming may interes doon. Huminto ito at tinitigan siya ng diretso sa mata. Mag-ingat ka, Ara. Sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang ahas na nagbabalat kayo. Pagkasabi noon, tinapik nito ng bahagya ang kanyang balikat at naglakad palayo. Iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng palengke. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis, at ang mga salita ni Ricardo ay umuugong sa kanyang isipan na parang kamandag. Ang ahas na nagbabalat kayo. Pag-uwi niya, dala-dala niya hindi lang ang mga gulay, kundi pati ang isang butil ng pagdududa na itinanim ni Don Ricardo sa kanyang isipan. Pilit niyang iwinaksi ito. Si Ricardo ang kalaban. Siya ang masama. Ngunit bakit tila may katotohanan sa sinabi nito? Habang nag-aayos siya ng mga pinamili, narinig niyang bumukas ang pinto. Si Noel. Mas maaga itong umuwi kaysa sa karaniwan. Ang mukha nito ay seryoso, mas seryoso pa kaysa dati. Saan ka galing? Tanong nito, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Sa palengke, sagot ni Ara, hindi tumitingin. Sinabi kong huwag kang aalis. At sinabi ko namang hindi mo ako pag-aari. Isang katahimikan ang namayani bago nagsalita ulit si Noel, papunta sa may telepono sa sala. May kailangan lang akong tawagan. Hindi ito pinansin ni Ara at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit ang boses ni Noel mula sa sala ay malinaw at umaabot sa kusina. Narinig niya ang pag-uusap. Yes, sir. Opo, under control naman. Kailangan lang natin ng kaunting pasensya. At pagkatapos, narinig niya ang mga salitang magpapatigil sa kanyang paghinga at dudurog sa kanyang puso. Sir, alam nating pareho na kailangan nating makuha ang lupa, iyon lang ang paraan para tuluyang matapos to. Kapag nasa atin na yon, wala nang magiging problema. Nabitiwan ni Ara ang hawak niyang kamatis. Gumulong ito sa sahig, pula at wasak, tulad ng kanyang puso sa sandaling iyon. Ang boses ni Noel ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Sir, alam nating pareho na kailangan nating makuha ang lupa, iyon lang ang paraan para tuluyang matapos to. Kapag nasa atin na yon, wala nang magiging problema. Nabitiwan ni Ara ang hawak niyang kamatis. Gumulong ito sa sahig, pula at wasak, tulad ng kanyang puso sa sandaling iyon. Ang boses ni Noel ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kailangan nating makuha ang lupa. Iyon lang ang paraan. Kapag nasa atin na yon. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mga salita ni Don Ricardo sa palengke ay bumalik sa kanya, hindi na parang lason, kundi parang isang propesya na nagkatotoo. Ang ahas na nagbabalat kayo. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang biglaang pagdating ni Noel. Ang desperadong alok ng kasal. Ang pagluhod ng kanyang ama. Ang pagbabawal sa kanya na umalis. Hindi iyon proteksyon. Iyon ay pagbabantay. Pagbabantay sa isang mahalagang ari-arian na malapit nang mapasa kamay nila. Nilinlang siya. Hindi lang ni Noel. Pati ng sarili niyang ama. Ipinamigay siya, ipinagkanulo para sa isang pirasong lupa. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa sampal. Ito ay isang hiwa, isang malalim at malinis na hiwa na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kusina. Ang bawat hakbang ay mabigat.
Hindi na siya galit, ang nararamdaman niya ay isang nakakapanghina at malamig na kapighatsyan. Katatapos lang ng tawag ni Noel. Nang lumingon ito at makita si Ara, bahagya itong nagulat sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ara! May problema ba? Tiningnan siya ni Ara, ang mga mata niya ay walang luha, ngunit puno ng sakit na hindi kayang sukatin. Narinig ko, mahinang sabi niya, ang boses ay basag. Narinig ko ang usapan ninyo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Noel, isang mabilis na pag-aalala, pagkalito. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magkunwari, tenyente, sabi ni Ara, may diin sa bawat salita. Narinig ko. Kailangan nating makuha ang lupa. Inulit niya ang mga salita nito, at ang bawat isa ay parang sampal sa sarili niyang mukha. Ganoon pala. Ganoon pala ang lahat ng ito. Hindi mo naintindihan, mabilis na sabi ni Noel, lumapit ito sa kanya. Hindi ganyan yon. Iba ang ibig kong sabihin. Iba, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Anong iba, Noel? Na hindi niya pala gustong kunin ang lupa namin? Na ang kasal na ito ay hindi isang malaking palabas para lang makuha ninyo ang tiwala namin? Sabihin mo sa akin. Ano ang hindi ko naiintindihan? Natigilan si Noel. Nagbukas ang kanyang bibig para magsalita, pero walang salitang lumabas. Paano niya sasabihin ang totoo nang hindi isinasakripisyo ang buong operasyon? Paano niya ipapaliwanag na ang ipagkuha sa lupa ay nangangahulugang ipagprotekta rito nang hindi binibigyan si Ricardo ng babala? Ang kanyang katahimikan, ang kanyang pag-aalinlangan, ang naging kumpirmasyon para kay Ara. Wala kang masabi, di ba? Umiiling na sabi ni Ara, ang sakit sa kanyang dibdib ay nagiging galit na. Dahil totoo. Totoo lahat. Isa kang manloloko. Katulad ka lang din ni Don Ricardo. Ang pagkakaiba lang, nagtatago ka sa likod ng uniforme mo at ng batas. Hindi totoo yan, Ara. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, sigaw niya, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Wala kang karapatan. Ginamit ninyo ako. Ginamit ninyo ang kahinaan ng tatay ko. Anong klase kang tao? Hindi pa ba sapat na kinuha mo na ang kalayaan ko? Pati ba naman ang huling yaman na iniwan ng mga ninuno ko, pag-interesan mo pa? Ang bawat salita niya ay isang akusasyon na hindi masagot ni Noel. Nakatingin lang ito sa kanya, ang mukha ay nagpapakita ng pagsisisi at frustrasyon. Para kay Ara, iyon ay mukha ng isang taong nahuli sa kanyang kasalanan. Lumapit si Ara sa kanya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagkakanulo, lahat ng nawalang pag-asa ay nagtipon sa kanyang palad. Sa isang mabilis at malakas na kilos, sinampal niya si Noel de Villa. Ang tunog ng sampal ay umalinggaw sa kanilang tahimik na bahay. Isang tunog ng pagwawakas. Tumingin si Ara sa mga mata ni Noel, ang mga mata na minsan niyang inakalang malamig lang, ngunit ngayon ay nakikita na niya bilang mga mata ng isang traidor. Ang init ng sampal ay nanatili sa kanyang palad, ngunit ang puso niya ay kasing lamig na ng yelo. Kinasusuklaman kita, bulong niya, ang bawat pantig ay puno ng lason at pinal na hatol. Higit pa sa pagkasuklam ko kay Don Ricardo. Dahil siya, alam kong demonyo. Ikaw, nagkunwari kang isang anghel. Tumalikod siya at tumakbo paakyat sa kanyang kwarto. Iniwan si Noel na nakatayo sa sala, hawak ang kanyang namumulang pisngi, at ang mga salita ni Ara ay sumasaksak sa kanya ng paulit-ulit. Ang tunog ng isinarang pinto ay hindi nagdulot ng ginhawa kay Amara. Ito ay nagsilbing pader na nagkulong sa kanya, kasama ang kanyang nag-uumapaw na sakit at galit. Sumandal siya sa pinto, ang likod niya ay dumidiin sa matigas na kahoy, habang ang mga tuhod niya ay unti-unting nanghina hanggang sa napaupo siya sa sahig. Doon, sa dilim ng kanyang kwarto, hinayaan niyang bumuhos ang lahat. Hindi ito ordinaryong pag-iyak. Ito ay isang paghagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang tunog ng pagkakanulo na napakatindi na halos hindi na niya makilala ang sariling boses. Bawat hikbi ay may kasamang imahe, ang mukha ni Noel na nagsasabing kailangan nating makuha ang lupa, ang pagluhod ng kanyang tatay Ador na ngayon ay naiintindihan na niyang isang desperadong pagsunod sa isang masamang plano. Ang ngisi ni Don Ricardo na nagwagi na naman. Pinagkaisahan siya. Ipinagpalit. Ang kanyang dignidad at kalayaan ay naging presyo para sa isang pirasong lupa na sa huli ay hindi rin pala mapapasa kanya.
Ang bahay na ito ay hindi na isang gintong haula, isa itong libingan. At kung mananatili pa siya rito, unti-unti siyang mamamatay sa loob. Isang desisyon ang nabuo sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Isang desisyon na kasing tigas ng bakal at kasing lamig ng yelo. Aalis siya. Hinintay niya ang hating gabi. Pinakinggan niya ang bawat tunog sa bahay. Ang mahihinang hakbang ni Noel sa labas ng kanyang pinto kanina, na hindi na nasundan. Ang katahimikan na bumalot sa buong kabahayan, isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nang sigurado na siyang mahimbing na ang tulog ng lalaking kinasusuklaman niya, nagsimula siyang kumilos. Wala siyang binuksang ilaw. Sanay ang kanyang mga mata sa dilim. Gumalaw siya na parang isang anino sa sarili niyang kwarto. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang iilang pirasong damit, tiniklop ng mabilis at walang pag-iingat. Inilagay niya ang mga ito sa isang maliit na bag na luma. Kinuha niya ang kaunting perang naipon niya mula sa pagtitinda ng gulay noon, itinago sa isang lumang libro. Iyon lang. Wala na siyang ibang kinuha. Ang bawat bagay sa kwartong iyon ay paalala ng isang kasinungalingan. Bago siya umalis, ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay na kumikinang sa ibabaw ng maliit na mesa sa ilalim ng sinag ng buwan mula sa bintana. Ang sing-sing. Kinuha niya ito. Malamig at mabigat sa kanyang palad. Maluwag pa rin sa kanyang daliri. Isang simbolo ng kasunduang hindi totoo, isang tanikala na ikinabit sa kanya ng labag sa kanyang kalooban. Dahan-dahan, inilapag niya ito pabalik sa mesa, sa gitnang-gitna, kung saan siguradong makikita ito. Isang tahimik na pagpapahayag, ibinabalik ko na sa iyo ang lahat. Mabilis siyang kumuha ng kapirasong papel at nagsulat ng iilang salita, ang pagsulat niya ay madiin at puno ng galit. Sa iyo na ang lupa. Huwag mo na akong hahanapin. Pagkatapos, lumabas na siya ng kwarto. Bawat hakbang sa sahig na kahoy ay pinipigilan niya ang paglikha ng tunog. Bawat paghinga niya ay maingat. Nang marating niya ang pinto sa harap, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Isang maliit na klik. At pagkatapos, malaya na siya. Hindi siya lumingon pabalik. Naglakad siya sa madilim na kalsada, palayo sa bahay, palayo sa San Isidro, palayo sa kanyang nakaraan. Nagtungo siya sa terminal kung saan may mga bus na papuntang Maynila. Nakasakay siya sa isang luma at halos walang taong bus. Umupo siya sa may bintana, niyakap ang kanyang bag na para bang iyon na lang ang natitirang pag-aari niya sa mundo. Habang umaandar ang bus, papalayo sa kanyang bayang Sinilangan, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanya. Isang alon ng pagkahilo. Kasunod nito ay ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang pagpapawis ng kanyang noo. Ipinagsawalang bahala niya ito noong una. Marahil ay dahil sa pagod, sa stress, sa gutom. Ngunit habang tumatagal ang biyahe, lalong lumalala ang pakiramdam. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Bigla, isang malamig na takot ang humaplos sa kanyang puso, mas malamig pa kaysa sa pagtataksil na kanyang naranasan. Nag-isip siya. Ang kanyang buwanang dalaw huli na. Hindi niya ito napansin sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ang pagod na nararamdaman niya sa mga nakaraang araw. Ang biglaang pagkahilo. Hindi. Hindi maaari. Napatakip siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang pagduwal at ang isang sigaw ng pagkatakot. Nagmamakaawa ang isip niya na sana ay nagkakamali lang siya. Ngunit alam ng kanyang katawan ang katotohanan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Patag pa. Walang palatandaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang palad, naroon ang isang katotohanang mas komplikado at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Nagdadalang tao siya. Dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ang anak ng lalaking sumira sa kanya. Ang takot ay napakalaki, halos lunurin siya. Paano na? Nag-iisa siya. Walang pera. Walang matutuluyan. At may isang buhay na umaasa sa kanya. Ngunit habang nakahawak siya sa kanyang tiyan, isang bagong damdamin ang dahan-dahang umusbong mula sa gitna ng kanyang takot. Isang damdaming mas malakas, mas makapangyarihan. Ang pagiging isang ina. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa kanyang nasirang puso o sa kanyang ninakaw na lupa. Ito ay tungkol sa maliit na nilalang sa loob niya. Isang nilalang na walang kasalanan. Isang nilalang na kailangan niya. At kailangan siya.
Ang kanyang pagtakas ay hindi na lang isang pagtakas mula sa nakaraan. Ito ay naging isang paglalakbay patungo sa isang bagong kinabukasan, isang kinabukasang kailangan niyang ipaglaban. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na daan na tinatahak ng bus. Papunta sa Maynila. Papunta sa kawalan. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang gumuho ang kanyang mundo, may nakita siyang liwanag kahit gaano kaliit. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang tiyan, at sa isang bulong na tanging siya, at ang hangin lang ang nakarinig, nangako siya. Huwag kang mag-alala, anak. Tayo lang dalawa. Poprotektahan kita. 5 taon. Para sa iba, ang 5 taon ay isang mahabang panahon para makalimot, para maghilom, para magsimulang muli. Ngunit para kay Police Captain Noel de Villa, kapitan na siya ngayon, ang 5 taon ay parang 5 araw lang na paulit-ulit na bangungot. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa parehong paraan. Gigising siya, aayusin ang kanyang kama, at titingnan ang kabilang kwarto. Ang pinto nito ay laging nakasara. Hindi niya kailanman binuksan ulit iyon mula ng gabing iyon. Hinayaan niya itong maging isang monumento ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Sa mesa sa loob niyon, alam niyang nandoon pa rin ang singsing at ang maikling sulat na iniwan ni Ara. Sa iyo na ang lupa. Huwag mo na akong hahanapin. Ang mga salitang iyon ay nakaukit na sa kanyang memorya. Isang paalala na sa kagustuhan niyang maging bayani, siya ang naging kontrabida. Ang imbestigasyon niya kay Don Ricardo Sandoval ay halos hindi umuusad. Pagkatapos ng pag-alis ni Ara, nawalan na siya ng pinakamahalagang testigo. Si Mang Ador, dahil sa sobrang pag-aalala at sama ng loob, ay tila tuluyan ng pinanghinaan ng loob. Nanatili ito sa bukid, tumanda ng higit sa kanyang edad, at tumanggi ng makipag-usap tungkol sa nakaraan. Tila kasama ni Ara na umalis ang tapang ng matanda. Si Don Ricardo naman ay lalong naging paldo at makapangyarihan. Nakuha nito ang mga lupain sa paligid ng sa mga Reyes, pinalibutan ito na parang isang islang nag-iisa. Ngunit hindi niya ginalaw ang mismong lupa ng mga Reyes. Isang uri ito ng mapanuksong laro. Alam ni Ricardo na pag-aari pa rin iyon sa papel ng asawa ng isang kapitan ng pulis. Hinahayaan niya itong manatili roon, isang simbolo ng pagkatalo ni Noel. Isang gabi, nakaupo si Noel sa kanyang opisina sa istasyon, napapalibutan ng mga bunto ng papeles. Ang ilaw lang mula sa kanyang desk lamp ang nagbibigay liwanag sa silid. Ang pagod ay kitang-kita na sa kanyang mukha. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit at kupas ng litrato. Ito lang ang mayroon siya. Isang kuhang ninakaw niya mula sa lumang album sa bahay ni Mang Ador. Litrato ni Ara noong high school, nakangiti, ang mga mata ay puno ng buhay at pangarap. Malayo sa babaeng puno ng galit at sakit na huli niyang nakita. Pinagmasdan niya ang litrato. Saan ka na, Ara? Ligtas ka ba? Masaya ka ba? Ang mga tanong na iyon ay 5 taon na niyang dinadala. Pinilit niya ang sariling isara ang drawer at bumalik sa trabaho. Naghanap siya. Nag-utos sa mga impormante. Nagbayad mula sa sarili niyang bulsa para sa anumang impormasyon tungkol sa isang babaeng nagngangalang Amara Reyes. Ngunit para siyang naghahanap ng multo. Walang bakas. Walang anino. Tila nilamon na siya ng Maynila. Biglang tumunog ang kanyang computer. Isang email. Mula sa isang address na hindi niya kilala, isang magulong kombinasyon ng mga letra at numero. Kadalasan, binubura niya ang mga ganito. Spam. Phishing. Ngunit may isang bagay na nag-udyok sa kanyang buksan ito. Ang email ay blanko. Walang subject, walang mensahe. Mayroon lang itong isang attachment, isang FTP file na may pangalang Key Hospital Record 214 na. Nag-alinlangan si Noel. Maaaring virus ito. Isang bitag. Ngunit ang kanyang pagiging pulis ay mas nanaig. Pinatakbo niya ang file sa isang security scan. Malinis. Dahan-dahan na may kasamang pagtataka, binuksan niya ito. Ang lumabas sa screen ay isang medical abstract mula sa isang pampublikong ospital sa Quezon City. Isang pedia allergy report. Ang atensyon niya ay agad na napunta sa pangalan ng pasyente. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib.
Pangalan ng pasyente, Luzia Reyes de Villa. Edad, 4 na taong gulang. Reyes de Villa. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Luzia. Isang napakagandang pangalan. Ibig sabihin ay liwanag. Binasa niya ang buong dokumento, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang report ay tungkol sa isang matinding allergic reaction sa mani. Simple lang. Ngunit sa ilalim, sa seksyon ng A Physician's Notes, may isang bagay na nakasulat. Pasyente ay may rare blood type. Inirerekomenda ang karagdagang pagsusuri sa hematology para sa posibleng underlying blood condition. At sa tabi nito, nakasulat ang dugo ng bata, VH negative. Nabitiwan ni Noel ang hawak niyang mouse. Napasandal siya sa kanyang silya, ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. AC negative. Ang kanyang dugo. Isang napakabihirang uri ng dugo. Isang anak. Mayroon siyang anak. Si Ara nanganak siya. Nag-iisa. Sa loob ng 5 taon, pinalaki niya ang kanilang anak ng mag-isa. Ang bigat ng katotohanan iyon ay parang 1 toneladang simento na bumagsak sa kanya. Hindi lang ang asawa niya ang pinabayaan niya. Pati ang sarili niyang anak. Tiningnan niyang muli ang screen. Quezon City. Ang pangalan ng ospital. Ang pangalan ng doktor. Mayroon na siyang direksyon. Mayroon na siyang bakas. Ang pangulila at pagsisisi na bumalot sa kanya sa loob ng 5 taon ay biglang napalitan ng isang damdaming mas malakas at mas agaran, pag-asa. Isang desperadong pag-asa na mahanap sila, na makita sila, na subukang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Tumayo siya, ang kanyang katawan ay puno ng bagong lakas. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Wala siyang pakialam kung hating gabi na. Wala siyang pakialam kung gaano kalayo ang Maynila. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon ng paglalakad sa dilim, mayroon na siyang liwanag na susundan. Ang amoy ng piniritong bawang at ang ingay ng mga kumakain ay naging musika na sa pandinig ni Amara Reyes. Sa loob ng halos 5 taon, ang maliit na karinderyang ito sa isang abalang kanto sa Quezon City ang naging mundo niya. Dito, hindi siya si Amara Reyes ng San Isidro, ang babaeng ipinagkasundo para sa isang pirasong lupa. Dito, kilala siya bilang si Ate Ara, ang masipag na serbidora at tagaluto na kayang magsabay-sabay ng order ng 3 mesa nang hindi nalilito. Ang bawat pisong kinikita niya ay may katumbas na pawis. Ang init mula sa kalan ay naging kasama niya, ang pagod sa kanyang mga binti sa pagtatapos ng araw ay naging pamilyar na yakap. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawawala sa tuwing uwi siya sa kanilang maliit na inuupahang kwarto at sasalubungin siya ng isang matamis na ngiti at isang maliit na tinig na tumatawag sa kanya ng Mama. Si Luzia. Ang kanyang liwanag. Ang kanyang anak ay isang perpektong pinaghalong ng nakaraan at kasalukuyan. Nakuha nito ang kanyang mga mata, malaki, bilugan at puno ng kuryosidad. Ngunit ang hugis ng mukha nito, ang seryosong paraan ng pagtitig kapag nag-iisip, at ang bihira, ngunit napakatamis ng ngiti iyon ay galing sa lalaking pilit na niyang ibinabaon sa limot. Naging isang malakas na ina si Ara para kay Luzia. Itinaguyod niya ito ng mag-isa. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi kailanman mararanasan ng kanyang anak ang sakit na dinanas niya. Bubuin niya ang isang mundo para sa kanilang dalawa lang, isang mundong ligtas at puno ng pagmamahal. Isang hapon, habang naglalaro si Luzia sa gilid ng karinderya, kasama ang ibang mga bata, narinig ni Ara ang isang malakas na kalabog. Si Luzia, sigaw ng isang bata. Binitiwan ni Ara ang hawak niyang sandok at tumakbo palabas, ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang kanyang anak, nakahandusa sa semento, walang malay. Ang mga sumunod na sandali ay malabo at puno ng sindak. Ang pagsigaw niya ng tulong, ang pagbuhat niya sa kanyang anak na tila isang basahan, ang pagsakay sa tricycle papunta sa pinakamalapit na ospital. Ang bawat segundo ay parang isang oras, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang panalangin. Sa emergency room, ang mundo ni Ara ay lalong gumuho. Mrs., ang anak ninyo po ay anemic, pero mukhang may mas malalim na problema, sabi ng isang batang doktor, ang mukha ay seryoso. Kailangan namin siyang isailalim sa maraming tests, pero sa ngayon, ang pinakakailangan niya ay blood transfusion. Critical po ang blood count niya. Sige po, Doc. Gawin ninyo ang lahat,
umiiyak na sabi ni Ara. Kuhanan ninyo ako ng dugo. Kahit gaano karami. Tiningnan siya ng doktor na may halong awa. Mrs., nag-check na po kami. Type E po kayo. Ang anak ninyo ay type D negative. Isa po iyan sa mga pinakabihirang blood type. Ang mga salitang D negative ay tumama kay Ara na parang kidlat. Alam niya kung saan galing ang dugong iyon. Ang dugo ng lalaking nagbigay buhay sa kanyang anak at siya ring sumira sa buhay niya. Wala po ba kayong reserba sa blood bank? Desperadong tanong ni Ara. Umiling ang doktor. Wala po kaming sapat na supply sa ngayon. Sinubukan na naming tumawag sa ibang ospital pero wala rin po. Ang pinakamagandang pagkukunan sana ay ang ama ng bata o malapit na kamag-anak. Mayroon po ba kayong matatawagan? Napatitig si Ara sa doktor, ang isip niya ay blanko. Ang ama ng bata. Ang lalaking isinumpa niyang hindi na makikita pang muli. Ang lalaking nasa kabilang dulo ng Pilipinas, sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Pumasok siya sa kwarto kung saan nakahiga si Luzia. Ang kanyang munting anghel, na dati puno ng buhay, ay ngayon namumutla, may nakakabit na kung ano-anong tubo sa maliit nitong braso. Ang bawat paghinga nito ay mababaw. Hinawakan ni Ara ang maliit at malamig na kamay ng kanyang anak. Dito nagtatapos ang kanyang katapangan. Dito nagtatapos ang kanyang pagmamataas. Ang mundong binuo niya para sa kanilang dalawa ay hindi pala sapat para protektahan ang kanyang anak mula sa sarili nitong dugo. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan ay siya palang tanging makapagliligtas sa kanyang kasalukuyan. Naupo siya sa tabi ng kama, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Luzia. Mahal na mahal niya ito. Higit pa sa kanyang sarili, higit pa sa kanyang galit, higit pa sa kanyang nasirang puso. Gagawin niya ang lahat para dito. Kahit pa ang ibig sabihin noon ay ang lunukin ang sarili niyang pride at bumalik sa bangungot na kanyang tinakasan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang nanginginig din ang kanyang buong katawan. May isang numero doon na hindi niya kailanman binura. Isang numero na minemorya niya, hindi para tawagan kundi para iwasan. Ngayon, ang numerong iyon ang kanyang tanging pag-asa. Pinindot niya ang key call. Bawat ring ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. 1, 2, 3. Sasagutin ba niya? Naaalala pa kaya niya ang numerong ito? At pagkatapos, isang boses mula sa nakaraan ang sumagot sa kabilang linya. Isang boses na mas malalim, mas pagod, ngunit pamilyar pa rin. Di Villa. Napatigil ang paghinga ni Ara. Sa isang iglap, bumalik ang lahat, ang sakit, ang galit, ang pagkakanulo. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang anak na nakahiga sa kama, isang salita lang ang kinaya niyang bigkasin, isang salitang puno ng pagsuko at desperasyon. No. Ang biyahe mula San Isidro papuntang Maynila ay ang pinakamahaba at pinakamabilis na biyahe sa buhay ni Noel. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng kanyang sasakyan ay tila isang pulso ng pag-asa at takot. Pag-asa na makita ang babaeng 5 taon niyang hinanap at takot sa kung ano ang madadatnan niya. At ngayon, ang tawag ni Ara ang nagbigay ng pangalan sa takot na iyon, ang kanilang anak ay nasa panganib. Nang marating niya ang ospital, ang itsura niya ay malayo sa isang kapitan ng pulis. Ang kanyang damit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay pula sa kakulangan ng tulog at pag-aalala. Isang tawag lang sa information desk ang kinailangan. Nang ibigay sa kanya ang numero ng kwarto, tumakbo siya sa mga pasilyo na parang hinahabol ng demonyo. At doon, sa dulo ng isang mahabang koridor, nakita niya ito. Nakatayo si Ara sa labas ng isang kwarto, nakasandal sa pader, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Payat ito, mas payat kaysa sa huli niyang pagkikita, at baka sa kanyang mga balikat ang bigat ng 5 taong pag-iisa. Ngunit nandoon pa rin ang tapang, ang katatagang hinangaan niya at siya ring kinatakutan. Dahan-dahang lumapit si Noel. Bawat hakbang ay maingat. Ara, tawag niya, ang boses ay halos pabulong. Nag-angat ng tingin si Ara. Nang makita siya, ang mga mata nito ay napuno ng isang komplikadong emosyon, galit, sama ng loob, at isang maliit, halos hindi makitang bahid ng ginhawa. Nagkatitigan sila.
5 taon ng katahimikan, ng mga tanong na hindi nasagot, ng sakit na hindi naghilom, lahat ay nasa pagitan nilang dalawa sa malamig na pasilyo ng ospital. Ang anak ko, basag ang boses na sabi ni Ara, itinuro ang kwarto. Kailangan kanya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Noel. Tumango lang siya at lumapit sa salamin ng pinto. At doon, sa unang pagkakataon, nakita niya ito. Ang kanyang anak. Isang batang babae na may buhok na kasing itim ng gabi, nakahiga sa isang malaking puting kama. Kahit sa pamumutla nito, nakita ni Noel ang bakas ng kanyang mukha at ang mga mata ni Ara. Isang perpektong nilikha mula sa kanilang nasirang pagsasama. Isang biglaang bugso ng pagmamahal, isang dalisay at maprotektang pagmamahal, ang bumalot sa puso ni Noel. Hindi niya namalayan, ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Kinausap sila ng doktor. Kinuha ang dugo ni Noel. Habang isinasagawa ang blood transfusion sa kabilang kwarto, naiwan silang dalawa ni Ara sa waiting area, magkalayo, na para bang may isang hindi nakikitang pader na mas matibay pa kaysa sa pader ng ospital ang nakapagitan sa kanila. Ang katahimikan ay nakakabingi. Hindi na ito matiis ni Noel. Tumayo siya, lumapit kay Ara, at hinila ito ng marahan papunta sa isang tahimik na sulok ng pasilyo. Ara, kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang boses ay puno ng pakiusap. Wala na tayong dapat pag-usapan, malamig na sagot ni Ara, umiiwas ng tingin. Nandito ka para sa dugo ng anak mo. Pagkatapos nito, malaya ka nang umalis. Hindi, mariing sabi ni Noel. Hindi ako aalis. Hindi na ulit. At mayroon tayong dapat pag-usapan. 5 taon, Ara. 5 taon kong itinago ito, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas ng loob na mayroon siya. Ang kasal, ang utang, lahat yon, isang palabas. Tumingin sa kanya si Ara, ang mga mata ay nanlilisik. Palabas? Alam ko. Isang palabas para makuha mo ang lupa namin. Hindi, halos pasigaw na sabi ni Noel, hinawakan ang mga balikat ni Ara para pilitin itong tumingin sa kanya. Isang palabas para iligtas ka. Para iligtas ang tatay mo. Natigilan si Ara. Si Don Ricardo hindi lang siya mangangamkam ng lupa, Ara. Mamamatay tao siya. Nagsimulang ikwento ni Noel ang lahat. Ang tungkol sa kanyang partner, si Javier Santos, na pinatay ni Ricardo. Ang tungkol sa kanyang personal na misyon na pabagsakin ito. Ang tungkol sa pag-uusap nila ng Tatay Adormo, ang plano nilang ilagay ka sa ilalim ng proteksyon niya sa pamamagitan ng kasal dahil alam nilang hindi ka papayag kung sasabihin nila ang totoo. Ang pag-uusap na narinig mo sa telepono, hindi tungkol sa pagkuha ng lupa para sa akin. Tungkol iyon sa legal na paraan para mailipat ang titulo sa pangalan mo bilang asawa ko para hindi na ito makuha ni Ricardo kahit kailan. Iyon ang paraan para matapos ang gulo. Pero hindi ko maipaliwanag sa iyo noon dahil binabantayan tayo. Bawat kilos ko, bawat salita ko, sinusubaybayan. Habang nagsasalita si Noel, ang bawat salita ay puno ng pagsisisi at katapatan. Ang mga pader na binuo ni Ara sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon ay nagsimulang gumuho, piraso bawat piraso. Ang mga pangyayari sa nakaraan ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang takot sa mata ng kanyang ama, ang pagbabawal sa kanya ni Noel na umalis, hindi iyon pagkakulong, kundi proteksyon. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig, hindi na sa galit, kundi sa pagkalito at sa unti-unting pagtanggap sa katotohanan. Dahil duwag ako, amin ni Noel, ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Natakot ako na kapag nalaman mo, itutulak mo ako palayo, gaya ng ginawa mo. At natakot akong ilagay ka sa mas malaking panganib. Akala ko, kaya kong gawin mag-isa. Akala ko, tama ang ginagawa ko. Pero mali ako, Ara. Mali ako na hindi ako nagtiwala sa'yo. At dahil sa pagkakamaling iyon, nawala ka sa akin, nawala ang anak ko. Nakatitig lang si Ara kay Noel, ang kanyang isip ay naglalakbay sa 5 taon ng sakit at pag-iisa na sana inaiwasan kung nalaman lang niya ang totoo. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na panghihinayang. Nang akmang magbubukas siya ng bibig para magsalita, isang nurse ang nagmamadaling lumapit sa kanila. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ma'am Ara, sir, pasensya na po sa abala.
Bakit? Anong nangyari sa anak ko? Agad na tanong ni Ara, ang kaba ay bumalik sa kanyang dibdib. Hindi po, ma'am. Okay po si Luzia. May naghahanap po sa inyo sa labas. Sa information desk. Sino? Tanong ni Noel. Ang nurse ay tila nag-aalangang magsalita. Ang sabi po, kaibigan daw po ng pamilya. Don Ricardo Sandoval daw po. Ang pangalan ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na pasilyo ng ospital. Nagkatinginan sina Ara at Noel, ang bagong natuklasang katotohanan ay agad na hinarap ng isang luma at mortal na panganib. Nahanap sila. Ang pangalan ni Don Ricardo Sandoval ay parang isang granada na sumabog sa gitna ng katahimikan. Sa isang iglap, nawala ang pagod at puyat ni Noel. Napalitan ito ng isang matalas at malamig na alerto, ang alerto ng isang pulis na sumasabak sa laban. Dito ka lang sa likod ko, utos niya kay Ara, ang boses niya ay mahina ngunit puno ng otoridad. Mabilis niyang itinulak si Ara sa likuran niya, ginagawang panangga ang sariling katawan. Ang isip niya ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa tibok ng kanyang puso. Paano niya kami nahanap? Sinusundan niya ako. Ang email. Isang bitag. Naglakad siya papunta sa dulo ng pasilyo, palapit sa information desk, ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tensyonado. At doon, nakita niya ito. Nakatayo si Don Ricardo, nakangiti na parang isang hari na bumibisita sa kanyang mga alipin. Kasama nito ang dalawa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, ang mga mata ng mga ito ay mailap, nagmamasid sa paligid. Kapitan de Villa, bati ni Ricardo, ang boses ay puno ng huwad na paggalang. Napakagandang sorpresa. Hindi ko akalain na magkikita tayo rito. Ano ang kailangan mo, Ricardo? Direktang tanong ni Noel. Ang kamay ay malapit sa baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Ngumiti si Ricardo. Bumisita lang. Nabalitaan ko kasing may karamdaman ang apo ko. Nais ko lang sanang kumustahin. Nakatayo si Ara sa likod ni Noel, nanginginig ngunit pilit na pinatatatag ang sarili. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang laso na gumagapang sa kanyang pandinig. Apo ko. Ang pag-aangkin sa kanyang anak ay nagpasiklab ng isang primordial na galit sa kanyang dibdib, isang galit na mas malakas pa kaysa sa takot. Huwag ang anak ko. Nakita niyang lumapit si Ricardo, ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Noel, kundi sa kanya at sa pintuan ng kwarto ni Luzia. Huwag kang lalapit, sabi ni Ara, ang boses niya ay matatag sa kabila ng panginginig. Isang tawa ang kumawala kay Ricardo. Ara. Matapang ka pa rin. Pero tapos na ang laro. Alam kong nandito kayo. Alam kong nandito ang bata. Tumingin ito kay Noel. Ibigay mo sa akin ang bata, Kapitan. O lahat tayo ay gagawa ng eksena dito sa ospital. Ayaw naman nating may madamay, hindi ba? Hindi mangyayari yan, sabi ni Noel. Biglang nagbago ang mukha ni Ricardo. Nawala ang ngiti at napalitan ng isang malamig at brutal na determinasyon. Mula sa likod ng kanyang jacket, mabilis itong bumunot ng isang maliit na baril. Sa tingin ko, mangyayari, sabi ni Ricardo, itinutok ang baril hindi kay Noel, kundi sa direksyon ni Ara. Ang bata, de Villa. Siya ang aking munting insurance policy. Ibigay mo siya sa akin at baka sakaling palampasin ko kayo. Nanigas si Ara. Ang dulo ng baril ay parang isang itim na mata na nakatitig sa kanyang kaluluwa, at sa likod niya, sa loob ng kwarto, ay ang kanyang natutulog at walang kamalay-malay na anak. Isang boses ang biglang pumutol sa tensyonadong katahimikan. Isang boses na pamilyar, ngunit may bigat at lakas na hindi nila kailanman narinig dati. Subukan mo, Ricardo. Lahat sila ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa isang madilim na pasilyo sa gilid, isang anino ang dahan-dahang lumabas patungo sa liwanag. Si Mang Ador. Ngunit hindi ito ang Mang Ador na kilala nila. Hindi ito ang matandang lalaki na luiloy ang mga balikat at puno ng takot ang mga mata. Ang Mang Ador na nakatayo sa harap nila ngayon ay tuwid ang pagkakatayo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matagal ng itinagong galit at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Tatay, hindi makapaniwalang bulong ni Ara. Hindi iyon ang boses ng kanyang ama. Ito ang boses ng isang mandirigma. Nagulat maging si Ricardo. Ador. Anong ginagawa mo rito? Buhay ka pa pala, akala ko'y naghihingalo ka na.
Mas malakas pa ako sa'yo, demonyo ka, sagot ni Mang Ador, ang bawat salita ay matalas. Akala mo, sa loob ng 5 taon, nagmukmuk lang ako sa bukid. Akala mo, hinayaan ko lang nasirain mo ang pamilya ko. Naglakad si Mang Ador palapit, hindi natatakot sa baril na ngayon ay nag-aalinlangan ng nakatutok sa kanya. Sa bawat araw na nagkunwari akong may sakit, sa bawat araw na hinayaan kitang isipin na talunan ako, iyon ang mga araw na nangangalap ako ng lahat ng basura mo. Tumingin siya kay Noel. Kapitan, tama ang hinala mo tungkol kay Javier Santos. Ngunit hindi mo alam ang lahat. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Mang Ador ang isang maliit na bagay, isang ETP flash drive. Nandito lahat, Ricardo. Ang pagpatay mo kay Javier. Ang mga bank account mo sa ibang bansa. Ang mga pangalan ng mga politiko at pulis na binabayaran mo. Inihagis niya ang ETP kay Noel. Mabilis itong nasalo ng kapitan. Nandyan lahat, kapitan, sabi ni Mang Ador, ang tingin ay bumalik kay Ricardo. Ang hustisya para sa partner mo at para sa pamilya ko. Sa sandaling iyon, tila isang senyales ang naganap. Mula sa magkabilang dulo ng pasilyo, mga pulis na nakauniporme at armado ang biglang nagsulputan, mabilis at tahimik. Napalibutan nila si Ricardo at ang kanyang mga tauhan. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Napagtanto niya ang lahat. Ang lahat ng ito isang bitag. Tapos na ang laro mo, sabi ni Noel, ibinulsa ang EFSQ at bumunot ng sariling baril. Don Ricardo Sandoval, arestado ka para sa pagpatay, human trafficking, at marami pang iba. Walang nagawa si Ricardo. Ibinalibag siya sa sahig, pinusasan. Ang kanyang mga tauhan ay sumuko ng walang laban. Sa gitna ng kaguluhan, habang dinadala si Ricardo palayo, ang mga mata ni Ara, Noel, at Mang Ador ay nagtagpo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Mang Ador, isang ngiti ng tagumpay, ng kapayapaan, ng isang amang natupad na ang kanyang misyon. At pagkatapos, na parabang isang manikang pinutulan ng tali, bigla itong nanghina at bumagsak sa sahig. Kiray! Sabay na sigaw ni Ara at Noel, ang tagumpay ay agad na napalitan ng panibagong takot. Magkasama silang tumakbo palapit sa katawan ng matanda na nakahandusay at walang malay. Ang amoy ng antiseptic at ang tahimik na pagbip ng mga makina sa ospital ang pumalit sa amoy ng pulbura at sa ingay ng kaguluhan. Para kay Amara, ang katahimikan ay mas nakakabingi. Nakaupo siya sa isang upuang plastik sa labas ng kwarto ng kanyang ama, habang si Noel ay nakikipag-usap sa doktor sa di kalayuan. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng 5 taon ng pagpapanggap at pagtitiis, hindi maaari na dito magtatapos ang lahat para sa kanyang Tatay Ador. Hindi pa niya nasasabi kung gaano siya nagpapasalamat. Hindi pa niya naiyakap ito bilang isang bayani. Nakita niyang papalapit si Noel, ang mukha nito ay pagod ngunit kalmado. Bago pa man siya makapagtanong, nagsalita na ito. Okay na siya, Ara, sabi ni Noel, ang boses ay mahinahon. Sabi ng doktor, severe exhaustion lang. Ang bigat ng emosyon at ang pisikal na pagod ng maraming taon ay bigla lang bumigay. Kailangan lang niya ng pahinga. Magigising din siya. Isang hininga na 5 taon niyang pinigil ang tila sabay-sabay na kumawala mula sa dibdib ni Ara. Napasandal siya sa pader at naramdaman ang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang takot na bumalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang napakalaking ginhawa. Buhay ang kanyang ama. Ligtas sila. Ligtas ang lahat. Salamat sa Diyos, bulong niya, ipinikit ang kanyang mga mata. Pinayagan silang pumasok sa kwarto. Nakahiga si Mang Ador sa kama, mahimbing na natutulog, may nakakabit na dextrose sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Ara na payapa ang mukha ng kanyang ama. Wala na ang kunot sa noo, wala na ang lungkot sa mga mata. Tapos na ang kanyang laban. Naupo si Ara sa isang tabi ng kama, habang si Noel naman ay naupo sa kabila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagbip ng monitor at ang kanilang sariling paghinga. Sa maliit at tahimik na espasyong iyon, walang ibang naroon kundi silang dalawa at ang mga multo ng kanilang nakaraan. Ara, basag ni Noel sa katahimikan. Tumingin si Ara sa kanya. Nakayuko si Noel, pinagmamasdan ang sarili niyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga hita. Ang mga kamay na iyon, kamay ng isang pulis, matatag at malakas, ay ngayon tila pagod at nangangapa.
Gusto kong humingi ng tawad, sabi nito, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Hindi lang para sa hindi ko pagsasabi ng totoo. Gusto kong humingi ng tawad dahil hindi ako nagtiwala sa'yo. Nag-angat ito ng tingin at nakita ni Ara ang bigat ng 5 taong pagsisisi sa mga mata nito. Ang pride ko bilang pulis, bilang isang lalaki, inakala kong responsibilidad kong protektahan ka sa paraang alam ko. Inakala kong mas alam ko ang tama. Hindi ko naisip na ang pinakamalaking proteksyon na maibibigay ko pala sa'yo ay ang katotohanan. Patawarin mo ako, Ara. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Ang bawat salita ni Noel ay tila isang balsamo na dahan-dahang humihilom sa mga sugat na matagal nang tiniis ni Ara. Ang galit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay unti-unti nang natutunaw, napapalitan ng isang malungkot na pangunawa. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan, Noel, mahinang sabi ni Ara. Ang tingin niya ay nasa natutulog na mukha ng kanyang ama. Patawarin mo rin ako. Patawarin mo ako sa katigasan ng ulo ko, sa pride ko. Tumingin siya kay Noel. Nang marinig ko ang usapan ninyo noon, ang galit ko binulag niya ako. Hindi na ako nagtanong. Hindi na ako nakinig. Hinusgahan na kita agad. Sana naging mas matatag ako. Sana mas pinili kong intindihin kaysa kamuhian ka. Siguro hindi sana tayo umabot sa ganito. Siguro, hindi sana lumaki ang anak natin nang wala ka. Ang huling mga salitang iyon ay may kasamang kirot. Dahan-dahang inabot ni Noel ang kamay ni Ara na nakapatong sa kama. Nag-alinlangan si Ara ng 1 segundo, ngunit hinayaan niya ito. Ang init ng palad ni Noel ay pamilyar at kasabay nito ay bago. Ang mahalaga, ligtas siya, sabi ni Noel, hinigpitan ng bahagya ang hawak sa kamay niya. Ligtas kayong dalawa. At iyon lang ang mahalaga sa akin ngayon. Nagkatinginan sila at sa pagkakataong iyon, wala ng pader. Wala ng kasinungalingan. Tanging 2 taong pinaglapit at pinaghiwalay ng tadhana na ngayon ay sinusubukang hanapin muli ang daan pabalik sa isa't isa. Maya-maya, isang nurse ang pumasok. Ma'am, sir, gising na po ang anak ninyo. Pwede na po siyang bisitahin. Sabay silang tumayo. Sa kwarto ni Luzia, ang bata ay nakaupo na sa kama, masigla na ang mga mata, kumakain ng 1 pirasong tinapay. Nang makita sila, umiti ito. Mama! Papa! Ang salitang si Papa ay bago sa pandinig ni Ara, ngunit para kay Noel, iyon ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Lumapit silang dalawa sa kama. Magkasama nilang pinanood ang kanilang anak, ang buhay na patunay ng kanilang nakaraan at ang posibleng pag-asa ng kanilang hinaharap. Sa unang pagkakataon, isang natural at hindi pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi nilang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, habang abala si Luzia sa kanyang pagkain, bumaling si Noel kay Ara. Ang kanyang mga mata ay seryoso, puno ng pag-asa at kaunting takot. Ara, di. Mahina niyang tawag. Hinawakan niyang muli ang kamay nito. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tumingin si Ara sa magkahawak nilang mga kamay, pagkatapos ay sa mukha ni Noel. Sa pagkakataong ito. Hindi sumagot si Ara. Hindi niya kaya. Ang lahat ng emosyon, ang sakit, ang ginhawa, ang pagpapatawad, ang takot, at ang bagong silang na pag-asa, ay nag-unahan sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Noel, at ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ang naging sagot niya. 1 taon. 1 taon ang lumipas, ngunit hindi ito tulad ng 5 taong puno ng sakit at katahimikan. Ang 1 taong ito ay puno ng maliliit na hakbang, ng mga alanganing ngiti, ng mahahabang pag-uusap sa ilalim ng mga bituin, at ng unti-unting paghilom. Ang hangin sa San Isidro ay tila masariwa ngayon. Ang mga palayan ay mas lunti at ang langit ay mas bughaw. O baka naman, iyon lang ang nasa paningin ni Amara. Mula sa bintana ng kusina, tanaw ni Ara ang tanawin na minsan niyang inakalang hindi na niya muling makikita. Sa malawak na bukirin, isang maliit na batang babae ang tumatakbo, ang kanyang halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Si Luzia, ang kanyang liwanag, ngayon ay malusog at puno ng buhay, tinatahak ang mga pilapil na minsan ding tinakbuhan ni Ara noong kanyang kabataan. Luzia, dahan-dahan lang, anak, sigaw niya, hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang mga labi. Isang pares ng braso ang marahang yumakap sa kanya mula sa likuran. Isang pamilyar na init, isang pamilyar na amoy. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Noel.
Hayaan mo siya, Ara, bulong ni Noel sa kanyang tainga. Kailangan niyang matutong tumakbo ng mabilis, para kung may mang-away sa kanya, kaya niyang takbuhan. Bahagyang hinampas ni Ara ang braso nito. Loko ka talaga. Ikaw kaya ang unang mang-aaway doon. Nagtawanan sila. Isang tawang magaan at totoo. Malayo sa pilit na katahimikan na minsan ay bumalot sa kanila. Marami nang nagbago. Si Noel ay nag-file ng leave of absence mula sa pagiging pulis. Sabi niya, pagkatapos ng kaso ni Ricardo, kailangan niya munang maging isang ama at isang asawa bago siya bumalik sa pagiging kapitan. Hindi na siya laging nakauniporme. Ngayon, madalas ay isa lang siyang simpleng lalaki na naka-shirt at maong, tinutulungan si Mang Ador sa bukid o kinukumpuni ang sirang bakod, ang mismong bakod na naging dahilan ng kanilang unang pag-aaway. Ang kanilang bahay ay hindi na ang malamig at walang buhay na bahay ni Noel. Isa na itong tahanan. May mga laruan ni Luzia na nakakalat sa sala. May mga litrato sa pader, litrato nilang tatlo, litrato ni Mang Ador. At ang pinto sa kabilang kwarto ay hindi na laging nakasara. Iisa na lang ang kwartong ginagamit nilang mag-asawa. Mula sa kanilang kinatatayuan, tanaw ni Noel si Mang Ador na nakaupo sa silyang tumba-tumba sa may beranda. Karga nito ang isang tasa ng kape, ang mukha ay payapa habang pinapanood ang kanyang apo. Pagkatapos ng ilang buwang pagpapagaling, bumalik na ang lakas ni Mang Ador. Ang bigat na matagal niyang dinala ay nawala na. Si Don Ricardo Sandoval ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, salamat sa mga ebidensyang inipon ng matanda. Naging bayani si Mang Ador, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong San Isidro. Iniwan mo na naman ang martilyo mo sa labas, sabi ni Ara, itinuturo ang isang martilyo na naiwan ni Noel sa tabi ng kinukumpuning bakod. Babalikan ko yan mamaya, sagot ni Noel, mas hinigpitan ang yakap kay Ara. Mas mahalaga to. Sinimulan nila ulit. Dahan-dahan. Walang pilitan. Ang unang mga buwan ay puno ng pagkailang. Natututo silang maging magkaibigan bago maging mag-asawa. Ikinuwento ni Ara ang kanyang buhay sa Maynila, ang mga paghihirap, ang mga maliliit na tagumpay. Ikinuwento ni Noel ang kanyang pangulila, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang hindi natitinag na paghahanap. Ang pagpapatawad ay hindi isang iglap lang nangyari. Isa itong araw-araw na desisyon. Ang pagtitiwala ay hindi basta ibinalik, muli nila itong itinayo, ladrilyo bawat ladrilyo, sa pundasyon ng katotohanan. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ni Luzia, umuupo sila sa beranda at nag-uusap. Tungkol sa nakaraan. Tungkol sa hinaharap. Tungkol sa mga pangarap na minsan nilang binitawan. Humarap si Ara sa kanya, ang mga mata nito ay kumikinang. Naaalala mo ba yung tanong mo sa akin sa ospital? Tumango si Noel. Paano niya makakalimutan? Ang tanong na iyon ang nagdala sa kanila kung nasaan sila ngayon. Hindi kita nasagot noon, sabi ni Ara. Umiti ito, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. No. Gusto kong magsimula ulit. Isang ngiti rin ang sumilay sa labi ni Noel. Kahit araw-araw na siyang nakakatanggap ng mula sa mga kilos at tingin ni Ara, iba pa rin ang marinig ito mula sa mga labi nito. Nang hapon na iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, naglalakad sila sa pilapil, magkahawak kamay. Si Luzia ay nauna sa kanila, humahabol sa mga tutubi. Ang langit ay nagkulay kahel at rosas, ipinipinta ang isang perpektong tanawin. Huminto si Ara at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Noel, tulad ng lagi niyang ginagawa. Ang galit at sakit ay matagal nang napalitan ng kapayapaan at pagmamahal, isang pagmamahal na hindi ipinilit, kundi sinubok ng panahon at pinatibay ng pagpapatawad. Mahal kita, Noel, bulong ni Ara. Ang mga salita ay kasing natural ng kanyang paghinga. Hinalikan ni Noel ang tuktok ng kanyang ulo. Mahal na mahal din kita, Ara, sagot niya, ang boses ay puno ng emosyon na hindi na niya kailangang itago. Noon pa man. Nanatili silang nakatayo roon, dalawang taong minsan ay sinira ng mga kasinungalingan, ngunit ngayon ay buo na dahil sa katotohanan. Pinanood nila ang kanilang anak, ang kanilang liwanag, na tumatakbo ng malaya sa lupang minsan nilang ipinaglaban at ngayon ay kanila ng tahanan. Ang kwento nila ay hindi isang perpektong love story. Puno ito ng mga sugat, ng mga pagkakamali at ng mga luha.
Ngunit sa paglubog ng araw, alam nilang dalawa na hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. At ang bukas na haharapin nila. Magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Noel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Mula sa unang kabanata na puno ng galit at pag-aalinlangan, hanggang sa huling pahina na puno ng pag-asa at pagmamahalan, naramdaman ko ang inyong presensya, ang inyong pananabik at ang inyong pakikiramay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging bahagi na rin ng aking buhay sina Ara, Noel at ang munting si Luzia. Naramdaman ko ang sakit ni Ara sa bawat pagkakanulo, ang bigat na dinala ni Noel sa bawat lihim, at ang liwanag na dala ni Luzia sa kanilang madilim na mundo. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ay hindi laging isang payapang dagat. Minsan, isa itong malakas na bagyo na susubok sa ating katatagan. Ang kwento ni Ara at Noel ay isang kwento ng pagpapatawad. Pagpapatawad hindi lang para sa taong nagkasala sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili, sa ating mga pagkakamali, sa ating mga maling desisyon, at sa ating mga nasirang pangarap. Ito ay isang paglalakbay patungo sa pag-unawa na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan, bagkus, ito ay itinayo, hinulma, at pinatibay ng dalawang pusong handang magsimulang muli. Sana, ang kanilang kwento ay nag-iwan sa inyo ng inspirasyon at pag-asa. Na kahit gaano man kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw. At kahit gaano man kalalim ang sugat, mayroong paghilom na naghihintay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras at sa pagiging bahagi ng tiliwanag ng ating bukas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.